Di ba hindi nakikita? Minsan si Doc Willie Ong, bigla na lang through AI, nagbebenta siya kung ano-anong mga products. Si Doc Alvin, halatang-halatang nagpa-follow ako ng mga reels, no? Pati rin si Doktora Vicky Bello, kahit hindi niya produkto binebenta. So, there are economic repercussions. Also, mga apektado rin, sabi ko nga, yung mga kabataan, ano? So, yun ang gusto namin sa TRICOM. Maghanap ng patakaran. And hopefully, it will come from the practitioners themselves, the stakeholders themselves. Doon tayo papasok with the registry of content creators. Pag may registry ka, kung meron kang several accounts, i-register mo yan. Pangatawanan mo. Bigyan mo ng pangalan. O kahit meron kang nom de plume o yung pseudonym, dapat registered. Para hindi naman yung Diyos ko Lord, parang wild, wild west ang ating social media. You know, malungkot kung Paolo, ang ganda-ganda sana ng purpose ng social media. Marami natutulungan, it links people. Nagiging venue pa ito para maiparating sa aming mga public servants ang pangangailangan ng taong bayan, mga reklamo which are valid. Pero dapat, kung magre-reklamo ka, yung fair naman. Backed by facts, may supporting evidence, at hindi naman irresponsible, no? So, ito po ang pakay namin, magkaroon tayo ng mga patakaran. Dagdagan ko lang, maikli na lang. Parang sabi ko nga before nung may caucus sa mga members ng TRICOM, na it's the same thing with the SIM Registration Act. Siguro, kailangan meron na rin tayong social media registration para maiwasan natin yung mga ganito. Pero, syempre, pag-aaralan naman po yan. We are treading a very thin line. Kailangan po ng consultations, lalo with stakeholders, kung paano po natin i-handle to. Kasi, it's getting bigger and bigger na parang nagiging ano na po siya nagiging tawag dito, nagiging sakit na po. Oo, nagiging sakit, nagiging salot na. So, di ba, it's better to be real, it's better to be genuine, it's better to be you rather than the fake you. So, Ako lang to. Ako lang to, yeah. Tama, di ba? And sorry, last na po. Hingan ko na lang din po yung reaction nyo dun sa, may statement kasi si Kong J. Kong Hoon, one of the young guns din, na dapat daw hindi tahimik ang mga senatorial candidates tungkol sa issue ng Chinese espionage, lalo na't may mga nahuling Chinese spies na nitong nakaraan. Ano pong masasabi nyo rito? Do you agree with him po? Kakatakot, ano? Just the thought of it. Meron pa silang mga equipment na ginagamit. What's new? Alam naman natin, matagal nangyayari ito. Pati nga sa social media Alam mo, mayroon mga groups ng trolls na controlled by that country to target certain politicians. Ano, sila na magpapatakbo ng ating politika sa Pilipinas? I agree with him. I agree with Kong J na dapat we should address this problem. It's a matter of national security, really. And habang buhay na lang tayong tatahimik, magpipikit-pikitan sa ginagawang paglapastangan ng ating territorial integrity, pati yung ating sovereignty. It's about time. Expose natin sila para mag-iingat na rin ang ating mga kababayan. Nananawagan ako sa ating mga kababayan. If you perceive something, please report sa kapulisan. You know, yung mga equipment na nakakabit na mag-ask for espionage, you can feel it Baka nga yung ating mga cellphone dyan, nakaano na. You never know, right? So, hindi dahil sa pagiging praning or paranoid. When it comes to national security, it's better to be overly cautious rather than magkulang tayo sa pag-iingat. Siyempre, we support the Honorable Congressman Jay, no? Kasi tayo po, nagpunta tayo dun sa heart ng concern nila kasi pumunta tayo sa Zambales, di ba? Nagpunta tayo dun sa anong town na yon yung pinuntahan? Sa Masinloc, oo, dun sa mismong town. Nandun yung concern talaga, pero hindi natin may iwasan. Parang ako, a few months ago, may dumaan din sa distrito ko. Huminto pa nga siya sa isang town, pero hindi naman ganun kalapit sa shore. Pero yun nga ang point ko, the local governments also must gumawa po ng polisiya or palakasin nila. Kapitbahay nyo halos sila Jay. So yung local government kailangan pong tulong diyan kahit po mula barangay level lang na yung scout, yung pag-ikot po ng Coast Guard,
para ano po sila sa ating mga Navy. Kailangan po may coordination na talaga yung local government with the local officials, pati po yung mga national officials para po kahit na alam po natin na wala naman pong may gusto ng kahit na anong confrontation, pero ang gusto natin, nagbabantay tayo, saka aware po yung mga tao sa ginagawa nila na pambubuli, ika nga. Thank you, Mela. Next up, Lines Capanti from GMA Online. Sir, good afternoon and ma'am. Follow up lang po ako yung sa bridge sa Isabela. I'm sure you're aware how procurement process works for infrastructure projects. There are quarters blaming the current administration kasi bago pa lang. Others were saying na previous administration. Others are also saying parang unfair naman to put the blame on the flagman, yung nagpadaan ng malaking, yung mabigat yung ng truck. So, being aware of, how infrastructure projects are procured, anong sa tingin nyo, sir, naging problema? How can we improve it moving forward? Well, unang-una dapat mag-conduct na talaga ng investigation. Kailangan swift yung investigation dyan para makita talaga kung ano yung problema. Mahirap naman po mag-pass ng judge. Hindi ako engineer eh. Pero syempre makikita mo bakit halos kabago-bago lang nitong bridge na to nag-collapse. So I think the president has ordered the swift investigation po at makita po yung kung ano nangyari kung anong problema nagkaroon. Pero syempre, hindi po katanggap-tanggap na magkaroon tayo ng mga ganitong problema kasi tulay yan. Hindi po, kung daan lang o speed bump, medyo okay lang eh, parang dadaanan mo lang. Pero ito, medyo maraming buhay po ang tatamaan kung sakaling full po yung tulay na yan. So, antayin po siguro natin yung investigasyon, then makikita po natin kung sino ang dapat managot sa nakitang problema na yan. I think the DPWH has a protocol to follow. So, due process tayo, dapat merong investigation. Ngayon, kung may pagdududo, kahit independent body ng investigation, something parallel, just a suggestion. But whatever it is, from our place here in Congress, and maybe kayo sa 20th Congress, you can come up with a law that will require certain standards. Ang pangarap ko sana sa ating bansa is infrastructure that will last. Hindi yung paulit-ulit na lang ginagawa yung daan o yung highway or yung avenue, no? Ang pangarap ko is like in other countries, especially in developed countries, pag nag-build sila ng highway, ang gaganda, matitibay. Alam mo, nagugulat nga ako, Kong Pao. You're young, no? But do you know that the NLX was built during the Marcos administration? Ang tagal-tagal na yan. Yan ang kalidad. Just like, for example, the different buildings we have, like the Philippine Heart Center, NKTI, Lung Center. Yan ang maganda. Even the CCP, Cultural Center of the Philippines. So, maybe we should put it down in writing sa pamamagitan ng isang batas. Standards, no? A set of standards to be followed uniformly in our country so that itong ating pangarap ay matupad. Building to last. Yung second question ko po, another topic, siguro more from Congresswoman Roman. Yung sa SOGI po, kasi you have been here, I think 3 terms, ano po ba yung parang biggest obstacle why, we can't get over the hump dito sa SOGI? Kasi yung divorce, I understand napapasa siya sa house level, even in previous congresses, pero itong SOGI po parang hindi pa niya nare-reach yung ganong level. Excuse me. Yung sa divorce kasi, I guess mas maraming taong namumulat sa katotohanan, no? Na we can't pretend that everything is la-la land, na lahat ng relasyon ay successful, and padami to actually. So they want a legal way out of these toxic relationships. Divorce is not for everybody, right? But when it comes to the SOGI SC bill, ang akala ng marami
ito ay para lang sa isang marginalized group, minority, which is the LGBTQ plus community. Maaring ito ang dahilan kung bakit hindi siya nabibigyan ng kahalagahan, no? Karampatang kahalagahan. But the truth of the matter is that the SOGI SC Equality Bill will benefit all. Kung ikaw ay isang straight guy and you're applying for a job, and then you are discriminated against kahit na qualified ka dahil pinagkamalang kang gay or bakla, you can use a SOGI SC Equality Bill. But then again, how many cases like that happen in our country when it's the other way around? Normally, ang LGBT ang na-discriminate precisely because LGBT siya. Now, dito sa lower house, sa House of Representatives, confident naman ako na marami ang supportive dito. Ito nga lang 19th Congress, hindi siya nabigyan ng panahon sa plenaryo. We stopped at the sponsorship speech, which begs the question, what is stopping us from continuing into the period of interpellation